Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion mo, makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion mo, gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, isang mapagpalang afternoon na naman mga kapartner. Ayan, nagsama-sama na naman tayo ulit sa another day na naman mga kapartner kung saan magbabasa naman tayo ng inyong mga comment. Yung parang kanina yung naririnig ko, yung parang opening billboard, kasama ang mga pero ngayon parang ako lang mag-isa. So, kasama ang ayan mga ka-partner. So, again and again, welcome back po ulit sa ating programang Opinion Mo. Kung alam niyo naman kung anong ginagawa natin dito mga ka-partner matapos ang programa ni ka-partner Admar kung saan para kayong nag-e-exam. Oo, para kayong nag-ano kasi medyo ano yun serious na topic mga kapartner kasi very important din lahat po na maging knowledgeable po tayo sa lahat ng mga napapanahong issue ngayon sa bansa mga kapartner. Ayan! So, it's me again. May nagtatanong, Carla, paborito mo ba yung black? Well, pag black kasi, kung sa Bisaya pa, walay kontra, o diba? Yung parang ano lang siya, fit lang siya. Pero, sige lang mga kapartner, ilalaban din natin to yan mga kapartner, no? So, again and again, huwag niyo pong kalimutan mga kapartner, no? Na mag-like, mag-share at isubscribe niyo po ang nag-iisa nating YouTube channel, ang DZAR 1026 at ating Facebook page mga ka-partner kasi nag-gurger yung isa. So, iba na naman ngayon. Pag mawala na naman, gawa lang tayo. Patuloy lang tayo lumaban mga ka-partner. Ang DZAR 1026 Highlight News mga ka-partner. So, doon nyo po mapapakinggan ang ating mga live po na mga programa dito sa DZAR mga ka-partner. At kanina din, kasi sa first part din ni ka-partner Admar na mga 30 minutes yan sa naglalaan, bago talaga dun dumiretso sa pinaka-main topic is, nagbabasa po yan siya ng mga comment. Wherein, narinig ko din kanina na nagtatanong, saan ba talaga kayo nakikita? Kasi kahit anong gawin namin, hindi kayo makikita, lalo na yung mga programa sa SMNI. So, napaisip ko, nanonood ba talaga to ng opinion mo? Kasi 'di ba aminin niyo mga ka-partner pa, ulit-ulit ko talaga tong sinasabi dito, lahat ng mga Facebook pages po na pwede niyo pong mapanood, pwede niyo mapanood ang mga programa ng SMNI kasi nag-gurger din yung SMNI na accounts mga ka-partner. So kung tatanungin niyo, bakit nila kami parang pilitin man nilang walain kami mga partner, hahanapin kami ng mga taong bayan, diba? Okay, totoo yun mga ka-partner, diba? Mismo mga taong bayan na nagsabi, saan ba kayo makikita? Ba't hindi ganyan? So, sa ating Facebook page mga ka-partner, para sa mga nanonood sa atin sa SMNI mga ka-partners, So, meron tayong Facebook page, ang News Blast mga ka-partner. Doon nyo po na makikita ang mga programa ng SMNI at yung pulso ng bayan mga ka-partner. Yun po yung sa Facebook page mga ka-partner. Yung sa YouTube channel naman, yun yung SMNI Integrated News and Current Affairs mga partner. Yun dun din po niyo mapapanood. Pero para mas madali ninyong madali naman siyang ma-research pero parang mas dun kayo always talaga nag-a-appear, nagno-notify mga ka-partner is yung sa YouTube channel sa DZAR 1026 mga ka-partner. At ayan, hello din po sa lahat ng ating mga kababayan dyan, na mga OFWs out there. Bigyan natin silang ng palakpak. Ayan mga ka-partner, very proud po kasi kami sa inyo kasi nga hindi din po basta-basta yung naging journey nyo po dyan out there na andito, malayo po kayo sa pamilya nyo. Masakit man pero badly needed kasi mga ka-partner kasi syempre source of income natin, nagtatrabaho tayo para may maipadala po tayo sa mga mahal natin na mga pamilya, mahal natin sa buhay na andito po sa Pilipinas mga ka-partner. At yun na nga mga ka-partner, thank God it's Monday na naman. So,
masaya tayo pag Monday. Walang problema pag Monday. Favorite natin ang Monday kasi nga mga kapartner, di ba? Sa lahat ng mga nangyayari na ngayon sa Pilipinas, sa lahat ng mga nararanasan nating sakit, mga kapartner, patuloy lang po talaga tayo lumaban. Kumbaga, tatag lang mga kapartner. Kasi narinig naman talaga natin, no? Kagabi kasi nag-visit din si Kitty Duterte, Veronica Duterte, ang bunsong anak po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, hearing her statement mga kapartner, napapa-amaze talaga ako sa kanya personally kasi nga, syempre, of course, considering na anak talaga siya ni FPRD, yung nananalaytay talaga sa dugo niya yung pagka-Duterte. Matapang po siya makapartner, no? Kapag, alam mo, pag naririnig siya, dati, nung ini-introduce siya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga sortie ni FPRRD, sa mga mga interviews niya, sa lahat ng mga parang nasa gilid lang talaga yan si Kitty, tapos parang bumubulong siya doon. Mayroon pang mga clip, mga kapartner, dyan sa Facebook, nagbabrowse tayo na may nakiklipan na parang bumubulong siya, tapos sabi niya, parang lumingon agad si FPRD kasi gusto niyang i-clarify kung anong binulong ni Kitty. 4-piece daw. Oy, wag ko daw kalimutan yung 4-piece, sabi ng anak ko. So, ibig sabihin, bata pa lang siya mga kapartner, meron na talaga siyang heart mga kapartner sa lahat ng mga Filipino. Kasi nga, yun yung kinalakihan niya eh. Kasi aminin naman talaga natin yung tatay niya, naging politiko talaga mga kapartner. Yun na talaga yung naging buhay. Publicly na talaga yung buhay nila. Wala na talagang matatago. So parang dun din siya papunta. Kasi kagabi nga merong dong video, hindi ko lang alam kung nakita, pero meron din dun na naipakita din na parang kinamayan siya, tapos sinabi, future mayor. Tapos, naku, matagal pa po yun. Matagal pa po yun. So, yun yung mga sinasabi niya. Pero, the way kasi na pag-deliver niya ng kanyang statement, mga partner, kahit simple lang na pasasalamat para sa mga tao na naandyan, na gabi-gabi andyan sa bahay nila, sumusuporta, dumadalaw, sinesafety ang buong area doon sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May talaga siya, parang kumbaga passionate siya sa lahat ng ginagawa niya. Sinasabi niya na dili ta magpabildi, dili ta magpabildi, dili ta dili ta muundang, 'di ba? Yung mga ganun na mga words na parang really coming from her heart, na may pinanghuhugutan talaga siya because firsthand, she really witnessed mga kapartner dun sa Villamor mga kapartners kung anong oppression, anong klaseng pag-aresto na hindi naman tama, wala sa proseso, injustices na nangyayari, na witness na nangyari talaga sa tatay niya, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So masasabi mo talaga na parang may hugot talaga sinasabi niya. At always lang niya sinasabi na, sige lang. At may talaga siya makapartner, may concern siya sa taong bayan na sabi niya, matulog kayo ha, ayan, kumain kayo, may mga vitamins. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga nag-donate ng vitamins mga kapartner, Masasabi ko talaga mga kapartner, kung isa-separate lang natin siya into political mga kapartner, masasabi mo talaga na pag yung parents mo talaga pinalaki ka ng full of love, tapos makikita mo puro good deeds talaga yung nakikita mo, witnessing paglaki mo na yung tatay mo ganun kamahal ang taong bayan, kaya niyang magpakamatay para sa taong bayan, which is na-adopt talaga ni Kitty Duterte kasi nawi-witness niya yung serbisyo ng kanyang tatay na without expecting in return mga kapartner. So, maano mo talaga na it really depends talaga mga kapartner. Nagdedepende talaga siya lahat sa paano ka paano ka pinalaki, yung surroundings mo nung lumaki ka, yun talaga yung ma-adapt mo. At saka yun yung nakikita ko talaga sa kanya, di ba? Parang si kapartner ka, naging analyst ka na. Hindi lang, just like kasi parang when you say Kitty Duterte, 'di ba? May palagi nagti-TikTok, tapos ayan, yung parang typical talaga na teenager's life mga kapartner. Kasi syempre sa edad niya naman, 'di ba? Ganun naman talaga 'yan. Kahit sino naman talaga, lalo na ngayong generation na 'to mga kapartner. Pero sa nangyari kasi na pag-aresto sa kanyang tatay, parang parang maiisip, in my own opinion, parang wala siyang choice kundi maging matured agad. Because kailangan niyang i-handle yung mga nangyari, kailangan niya maging matured enough kasi maraming umaasa pa rin sa kanya.
Oo, yung parang ganun na, kailangan niya mag-matured. Parang yung stage niya na ganun-ganon, picture-picture, having fun, kasi teenager naman, normal naman talaga yun. Parang, kailangan niya maging mapaaga na maging matured at parang harapin niya ang realidad, ang totoong nangyayari ngayon, lalo na sa pagdating sa politika, na at risk ngayon yung pamilya nila. Lalo na yung tatay niya na detain illegally po dun sa ICC, sa The Hague, Netherlands, mga kapartner. At ayan no, so masabi, they're really the same. Vice President Sara Duterte, yun nga naging speech si VP Sara, di ba? Palagi niyang sinasabi na every time pag bumibisita ako kay Papa or kay Tatay Digong, sabi niya na, palagi niya talaga akong tinatanong, kailan ba ako uuwi? Siguro nakulitan na siguro siya. Oo. Tapos sila sabihin, doon din ako natuwa mga ka-partner, no, yung sinabi niya na, sabi niya pa, anong tawag nito, lakad-lakad ka dyan, allowed naman kayo, magpaalam ka lang, you can walk. Tapos sabi ni FPRD, ay hindi, baka dumiretso ako dyan sa gate at tapos umalis na ako dito. Alam mo yung mga ganun na mga bagay, mga ka-partner, no? And yun lang yung yun lang din yung parang masasabi din natin, mga ka-partner, no, na sabi nga ni FPRD na relax lang, paulit-ulit yung sinabi that there will be a day of reckoning. Yun lang din, medyo nakakalungkot din partly, no, as a Filipino citizen, yung parang si PRD na nagtatanong talaga siya na kailan siya mailalabas dito, tinatanong niya yung mga timeline, which is alam naman as abogado, alam talaga ni Tatay Digong talaga yung proseso talaga ng batas, at alam talaga niya na hindi talaga tama yung ginawang pag-aresto sa kanya. Yung mafe-feel ko lang no na bakit gano'n, no? Being a Filipino na parang he's really begging for him to go home sa sarili niyang bansa, knowing marami siyang nagawa na magaganda, na improve niya ang Pilipinas nung panahon niya, 6th term niya sa Duterte administration. But then ngayon, andyan sa ngayon sa ICC detention, parang binigay siya sa banyaga, knowing our justice system here, kung talaga naman talagang able tayo at nagfo-function, bakit pa niya kailangan pumunta doon? May nabasa nga ako, makapartner, na article ni nakalimutan ko lang yun, parang kasi nga 'di ba si Attorney Harry Roque nag-apply siya ng asylum doon sa Netherlands, and maraming nagpapatawag sa kanya dito ng mga mambabatas, mga ka-partner, na sinasabi umuwi siya dito siya managot sa Pilipinas, dito siya managot sa hukuman. Tapos napatanong yan siyang si Sasurgando Sasot, pa ka-partner, kung pala, sinasabi niyo naman failure yung justice system natin dyan, hindi nagpa-function, bakit pa kailangan umuwi ni Attorney Harry Roque para dyan litisin, di ba? Hindi si PRRD nga, pinadala niyo dyan sa Netherlands kasi nga hindi niyo kaya dito litisin sa Pilipinas. So sabi niya, dito na lang litisin si Attorney Roque, di ba? Matatawa ka na lang, mga partner. Pinadala nila doon, tapos ngayon papuntahin nila dito si Roque para daw litisin ito. Ibig sabihin, we have really nagpa-function yung justice system. Ang question, bakit yung pa kailangang ipadala doon si FPRRD, mga kapartner sa ICC? Tapos palagi nating ini-insist na kasi failure ating justice system, ayan, hindi able, ganun. Ang tanong dyan, bakit nyo pa kailangan parang nananawagan kayo, iuwi dito si Attorney Roque para dito litisin? Sinasabi nyo na paulit-ulit, our justice system is not functioning. So, ano ba talaga? So, yun yung mga tanong lang, ha? Oo, baka na naman tayo dito. Kasi ang hirap na kasi ngayon, makapartner, kahit magtanong ka, medyo, pag magtanong ka, bawal magtanong. Oo, pag magtanong ka, nako, ayan, diretsyo na. At ayan, mga kapartner, no, just to give, and before din pala ako nag-onboard dito, may nakita din ako na mag-clip from Senator Robin Padilla, kasi andun din siya sa Netherlands, mga partner. Grabe ang suporta ng mga OFWs, mga partner, kasi alam nyo ba, 'di ba, meron silang meet and greet kay VP Sara, mga pasasalamat nila kay FPRD, at kinantahan din nila ng advance happy birthday song si FPRD, mga partner. At nakita din, mga partner, no, grabe talaga yung mga OFWs, mga partner, grabe ang suporta na ipinapakita nila kay Tatay Digong, kasi alam nyo bakit, mga partners, nagpa-buffet pa. Oo, tapos sinanong ni FPRRD, grabe naman to, ma'am, sino po yung nag-sponsor dito? Sabi ng mga Pilipino nating mga kababayan doon, kami lahat dyan, nag-aambagan, ganyan. O, diba? Grabe talaga, para kay Tatay Digong daw yung ginawa nila, mga kapartner. Saan ka? Rally, pero may buffet after. Oh.
Nangyari lang yan ngayon sa panahon ni FPRRD na nakulong siya dyan sa ICC sa The Hague, Netherlands, mga kapartner, di ba? So makikita mo talaga, no, ang Filipino talaga, yung spirit talaga ng Filipino is andun yung generosity, andun yung parang selfless sila pagdating, at nandun yung unity. Kasi nga, yun, nagkakaisa sila, tapos sinabi pa ni Senator Robin, ano to siya, libre siya. Opo, libre yan. O, unli pa. Saan ka pa? O, mga kapartner, no? Dahil yan sa suporta nila at panawagan talaga nila na ibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Sabi nga ni VP Sara, sige, kung gusto niyo siyang ipagpatuloy niyo yung kaso niya dyan sa Pilipinas, dyan siya litisin sa Pilipinas, walang problema yan. Basta iuwi siya sa sarili niyang bansa, mga kapartner. At ayan na nga mga partner, no, dahil dyan, ang dami na nga ang dami ng mga comments sa ating mga kababayan. At bago po tayo sa ating punto de vista this afternoon, basahin muna natin tong mga advanced sporty, mga partner, para hindi sila manglood at para hindi nyo ako iwan, kasi since ako lang mag-isa, mga partner, samahan nyo naman ako, mga partner, sa isang oras. Parang nagmamakaawa. Sa isang oras, mga partner, na pagbabasa ng inyong mga komento, mga partner. Dito nga, no, si AL sa ating YouTube channel, mga partner, sa DZAR1026, sabi niya dito, thanks OFWs for your support to the Dutertes with prayers. Ayan, sabi naman ni Commander Aguila. Commander, family. Para kay Tatay Digong, wala muna shopping, gagasusin muna namin pamasay papuntang The Hague. Oh, maraming salamat po sa inyo, mga kapartner. No? Sabi naman ni Ugly Fat Girl 23, she is so smart. I love Kitty too. Sabi ni Duterte Pinay Loyal 28, mga politics din yan, mag-politics din yan si Kitty for sure. Siya nakita niya kay FPRRD. Sabi nga ni Arcelia Zenea, di ba sabi nga, di ba, wag mo nang papuntahin dun si Kitty daw, mag-visit kay FPRRD kung hindi siya maging abogado. Sabi niya, grabe naman yan. Napaka-OA kasi 5 years pa yun bago ka pa maging abogado. Sabi naman dito ni Arcelia Zenea, #bring home back Tatay Digong and VP Sara Duterte. Also, ES Medialdea, keep on praying for them. Prayer is the most powerful weapon. Sabi naman ni Crescencio Prado, maayong hapon, Miss Carla. Daghang salamat, nakabalik na ako sa YouTube. Nagurgur kasi nila inggit pikit sa SMNI. Tatag lang tayo na miss ko rin ang programang Opinion sa hapon. Bring him home, FPRD. Maraming salamat po, Ma'am Crescencio Prado. Sabi naman ni Lynn Marie, Miss Katie is the future mayor of Davao City. O nga, yung sabi nga niya. Tapos, oy, nako, ang tagal pa po niyan. Parang gusto na talaga ng tao na mailuklok agad si Kitty. Sabi naman ni AZ Patuinan, if I could describe the politics of this country, I would say that this is like lamao that is being fed to the pigs. Okay, next English ng Sub-Saharan. Sa magita, ang Tagalog ng lamao or English ng lamao, yun basta yung mga leftover, mga kapartner. Di ba? May pa-leftover pa. Sabi naman ni Arzelia Zenea, mapagpalang hapon SMNI at DZAR1026, Mom Carly, and to all the viewers, listeners, subscribers, God bless us all. Ingat po kayo lahat. Ayan. Sabi naman dito ni Lynn Marie. Hi, Lynn Marie. Magandang hapon po from Iloilo City. Kamusta man kayo dyan? Sabi naman dito ni Easy Patuinan. Maayong good afternoon, mga kapartner. Sabi naman ni Gold Magic, fine. Current politika ay oppressive na masyado. Maayong hapon. Miss Carly from Danao City. Maayong hapon po diya sa Imuha. Sabi ni Commander Aguila, 12 midnight na nakauwi pero ang saya-saya. Okay, di raw maganda ang suot ng black pagman. Ay, bakit? Bakit, Commander Aguila? Okay. Sabi naman dito ni Boss Bell, hi, Ezra, hello, good afternoon from Pagadian City with love. Ay, sa ating mga kababayan dyan sa Pagadian City, kamusta po kayo? Nakapunta po ako dyan sa Pagadian, ha? Ay, hindi ko lang alam kung ganun pa rin ba yung parang sa Bisaya magud sa mo sa habal-habal gani, yung sa habal-habal yung motor na merong may sa tawag parang umbak ba? Oh, parang ganun yun siya style. Nakasakay ako dyan, pero yung sa inyo, sa Pagadian, nakaganon siya, oh. Kaya pag andito ka sa pinakalikod, parang sasayad na siya dyan sa, yun mismo sa kalsada. I don't know kung ganun pa, pero way back noon, ano yun, year 2012? Oo, mga ganun, 2010, 11 or 12. Oh, yun, nakapunta ako dyan sa, I don't know kung ganyan pa rin mga kapartner. Sabi naman dito, Duterte Pinay Loyal 28, hello Miss Carla, mabuhay ka at SMNI. Maraming salamat po. Sabi ni Ufal Luke TV, lagi nila ginugurgur ang SMNI kasi kayo lang naman ang nagbabalitang totoo. Ay, hindi namin talaga alam, no? Ano talaga nila? Bet nila kami. Oh.
favorite talaga nila kami. Sabi naman dito ni Yoli Bergola, PDP laban straight kami. Kung may dadagdag man kami, hindi kami kukuha sa candidate ni Marcos. Ay, speaking of dagdag mga kapartner, alam naman talaga natin na yung Duterte 9, yung PDP laban mga kapartner, ayan, pwede din natin siguro masuggest natin yung idagdag natin si Dr. Mata mga kapartner, wherein na ano na naman din yan, na-announce naman din yan ni FPRD mga kapartner dun sa Hong Kong at dun ni VP Sara dun sa The Hague, Netherlands mga kapartner. Sabi naman ni Commander, mag-green ka na din, mapapagod sila sa atin, kadidin. Okay, ayan mga kapartner, no? So, marami talaga. Okay, sabi ni Jalene, Charita Talks, salute always sa Ezemenay. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Jalene, kay Nor Casimelo po, watching from Kuwait. Vote straight PDP, Duterte line up po. Ayan, sabi naman ni Alas Copas, hindi nyo kami papagod, magkakaisa tayo, ipakita sa buong mundo na marami tayong nagmamahal sa SMNI. Ayan. Ay, bali. Ayan. Maraming salamat po sa inyo mga kapartner. Okay, sabi naman ni Commander Aguila, ay file kay Victoria Alejandro watching from Hong Kong, maing hapon din po sa inyo. Again, kay Commander Aguila, ginawa ng tourist spot ang ICC at hindi ako marunong magbasa nito. Penitentiary. Ano pong pagbasa ito? Yung right, no? Para hindi naman tayo magkamali. Mabuti namang friendly ang mga pulis at mahabang pasensya ng mga Pinoy. Sabi naman ni Lynn Mermay, maganap kami sa March 20 para kay PRDS. Kasi March 28 po, yun po yung birthday ng ating pinakamamahal na Tatay Digong. Kaya marami pong kumakanta na nag-advance singing a song of birthday sa kanya mga partner. Medyo nakaka-emotional kasi nga parang kasi PRRD mga kapartner, every time na nagbo-birthday siya, simpleng salo-salo lang talaga. Kasi si Tatay Digong, simpleng tao lang talaga yun mga kapartner. Enough na yan sa kanya na may pagkain kayo sa pagkainan, magsalo-salo buong pamilya. Yan. Wala yung mga kailangan mo pang mag-rent ang ang tawag niyan, mag-hotel ka pa, ayan, tapos may mga damit ka pa, kailangan ka pa mag-gown, ang dami pang program, ayan, parang, ano ba, hindi siya ganon klaseng tao. Kahit nung president pa siya mga partner, enough na sa kanya yung bulad or yung toyo, yung pagkain niya, okay na yan sa kanya. At saka munggo, yung mga favorite niya, paksiw, okay na yan sa kanya mga partner, solve na siya. Basta wag lang kamalimutan ang Coke Zero. Nako, ang Coke Zero talaga mga partner. Parang naging dextrose na ni Tatay Digong yung Coke Zero. Yun nga 'di ba yung kwento ni VP Sara na bilhan mo ako ng 2 case na Coke Zero. Knowing na hindi maraming chemical, sabi nga ni Kitin, marami man yung chemical, 'di ba, mga artificial ganyan, pero kalimutan mo na lahat, wag lang ang Coke Zero. Ayan mga kapartner. So with that mga kapartner, no, ayan, punta na po tayo sa ating pinaka main topic. Ayan, this afternoon, ang ating punto de vista this afternoon. Punto de vista ng bayan. Ayan ang ating punto de vista this afternoon mga kapartner, o ng bayan, paano mo ilarawan ang politika sa Pilipinas? Mabilis na lang yan. Ang bilis-bilis sagutin yan mga kapartner. Actually, no, gusto ko lang din i-impart mga kapartner, no, kasi nga, may ginawang man on the street mga kapartner na mga questions, mga survey, mga ganon. At nakita ko lang to, nag-conduct sila mga kapartner ng ganyang question about sa Philippines, ganyan. Alam mo, marami talagang disappointed. Kumbaga pag nakikinig ka sa kanila, sinasabi nila na, yung word nito simple lang, pero napakasakit talaga. Kumbaga, duot pa sa imong bukog ba? Yung sinasabi nilang, sira na ang Pilipinas. Yung parang, tapos makikita mo sila na, talaga, ganito na yung state, naririnig pa ba to ng mga politiko na nasa gobyerno ngayon, na ganun na ang nararamdaman ng mga taong bayan, na pagod na sila sa sistema, sawa na sila sa sistema, kumbaga, makikita mo they're hopeless. Saan ba ang mga pinangako ng mga politikong ito na nasa alam na natin, saan na ba yung pinangako nyo? Saan na ba yung sinasabi nyong comfort na ibibigay nyo para sa mga taong bayan? Kaya sa nalalapit na eleksyon mga kapartner, sabi nga ni Kitty Duterte, dun na lang tayo babawi. Huwag tayo mag-provoke sa kanila. Dun na lang tayo babawi. At always lang din, I admire Kitty so much because you know why? Kasi palaging magdasal tayo. 'Di ba? Kasi looking at her na hindi naman ako nagja-judge kasi may mga tao talaga na lalo na mga teenagers ngayon, mga generations po ngayon mga partner ay hindi po ako nag-purpose, hindi po siya ganun, like parang malalaman natin na medyo they are not into, alam mo yon, reading Bibles, they are not into, nagdadasal po kasi ganoon naman talaga yung Pilipino, pero hindi talaga natin
pag, syempre, may iba talaga na ma-judge mo sa aura na, ay, parang ganyan-ganyan yun. Pero, hearing from her no, na ganyan, magdasal tayo, ganyan-ganyan, na masasabi mo talaga na, kung sa Bisaya, Diyos nun, Diyos siya na pagkabata, mga kapartner. Ayan. At dahil dyan, basahin na po natin ang ating mga comments mga kapartner sa ating programa ngayon dito sa ating Facebook page, dito sa Pulso ng Bayan mga kapartner. At dito na nga, no, sabi dito ni City Ballots Ungka, kung usapan politika ngayon, ang masasabi ko lang sobrang gulo. Walang pag-unlad, lubog sa utang ang Pilipinas kahit walang proyekto. Ayaw bumoses ng mga nasa Senado at Kongreso kahit alam nilang may mali na sa pamamalakad ng boss nila. Kaya huling masasabi ko, nakaka-disappoint. Ayan, with exclamatory point pa yan mga kapartner. Sabi naman dito ni Nene Celestial, iba-iba ang hangarin nila para magkapera. Hindi nila iniisip ang kapakanan ng mga Pilipino. At sa mga bumoboto, maging open ang mga isip at piliin kung sino ang nararapat na may malasakit sa bayan. Hindi tayo madala sa pera at plataporma na walang kwenta at di na tayo magpabudol para sa kapakanan ng mga anak. God bless us all. Okay, sabi naman dito mga kapartner, ni Marilu Malabar, magulo, corrupt. Walang malasakit sa bayan, karamihan ganid sa kapangyarihan, walang pagmamahal sa bayan at sa mamamayan. Wala na sa ayos, walang batas-batas sa kanila. Gusto sila lang ang batas. Hindi na naniniwala sa kasalukuyang batas. Nagpapamudmod ng pera, hindi kanila corrupt. Mailan-ilan lang ang tapat sa kanila tungkulin, tapat sa bayan at totoong public servant. Sabi naman dito ni Shelly Sua, father is a dictator, the son is a traitor. Walang matinong pag-iisip. Wake up, Filipinos, 'di ba? Napaka-simple ng word na gamit mga kapartner. Pero alam mo yung tagos talaga siya sa puso mga kapartner. And parang blind items yung pagkasabi niya. Pero marami nang nasasabi. Lalo na yung natapos mga kapartner last week yung nangyari yung Senate hearing mga kapartner. Doon talaga nakita ng mga Pilipino anong klase ang mga nasa gobyerno ngayon mga kapartner. Kasi nga, kung papakinggan mo lang mga kapartner, no, parang nagkakabuhol-buhol na sila sa mga sinasabi nila. Iba yung naging statement nila nung nakaraang taon at iba naman yung statement nila nung last week doon sa Senate hearing. So masasabi mo talaga, ano na lang mga kapartner, tahimik lang. Okay, sabi naman dito ni Terence Esteves Marquises, ito medyo mahaba-haba ito mga kapartner, no? Pero maganda to natin siyang basahin. Sabi niya dito, in reference to our history, what is going on is a multiple repetition of patriotism, treason and plunder, greed, and power hunger from the time of Lapu-Lapu who defended Mactan, laban kay Raja Humabon and Dato Zula who allowed the Spanish dominance in the region, later become our colonizers, down to Rizal versus Spanish government and Catholic affairs. To General Luna versus General Aguinaldo, a proxy of the American government, to President Ferdinand Marcos, who apparently amassed Philippine resources and plundered, versus Aquino, the hero of the Yellows and oligarchs. Okay, sabi naman oligarchs. Now 2026, President Duterte, who is with his drug war, versus President Ferdinand Marcos. Yung kanina pala, yung Ferdinand, yung senior mga kapartner. Okay. Raha pala, sorry no. Okay, sabi naman dito, now 2026 Presidential Duterte with his drug war versus President Ferdinand Marcos, son of F.E. Marcos, whose leadership is filthy as its best, far more worse than his father. All conflicting parties have something in common. One defended the people and the land. The latter, they fought the patriotics because of vested interest, glared of money and hunger for power and attention. Conclusion, Filipinos are oppressed, always lied to, deprived of its rights to be served by public officials. When will this stop? So yun yung mga tanong mga kapartner sa ating mga kababayan. Sabi naman dito ni JD's, it's disappointing to see how many, grabe pala itong mga Pilipino na magaling mag-English. So siguro pag magagalit na, napapa-English talaga. Oo. Ako napapa-English din minsan. Pero
Pag nagalit, magbibisaya talaga. Sabi dito na, it's disappointing to see how many government officials today have forgotten their real purpose. Instead of serving the people, they're more focused on holding onto power and protecting their own interest. They no longer stand for what is right. They only stand for what benefits them. It's frustrating to watch them show off their authority while ignoring the real struggles of Filipinos. Their silence and inactions are hurting the country, yet they seem indifferent to the consequences. The people deserve better. Alam mo yung kahit alam na nilang maling-mali yung ginagawa nila, kahit klarong-klaro na mga kapartner, no? Pero pinipilit pa rin talaga nilang, pag naririnig mo sila during the Senate hearing, mga kapartner, parang pinipilit pala talaga, ano yung ang tawag niyan? Parang pinipilit pa talaga nilang, wala akong sinabi na basa namin yung ano. Yung parang klaro na, justify. Mag-justify. Magsigig rason-rason. Alam mo yung mga ganun, mga partner, no? Kahit siguro bata, as in, yung mga hindi masyadong into politics at hindi masyadong alam talaga yung batas. Alam naman talaga natin, pero pag sinabi mo ka talaga deeper, mga ka-partner, parang pero magkikita mo kahit bata, malalaman talaga na nagsisinungaling talaga siya. Yes, oo. Yung mga mga deny tactics pa ni mga ganun, mga ka-partner, no? Sabi naman ni Ois Lyric, karamihan ng politiko ay nagpapayaman lang at ang bansa at organisasyong mamamayan ay lalo nang lugmok sa kahirapan. Ang mga Dutertes lamang at kaalyadong hindi hudas ang hindi korap na dapat mamuno ng matagal sa bansa para makausad at gumanda ang ating bansa. Kaya sana makabalik na si Tatay Digong at manalo ang mga Duterte senators, yung mga PDP laban, mga partner. Sabi naman dito ni Lab Lee, ang masasabi ko sa politika ngayon sa bansang Pilipinas, bulok na sistema ang kanilang pinapairal. Nakaw dito, nakaw doon sa kaban ng bayan. Yung main issue ayaw nilang pag-usapan. Masahol pa sa pinipace out na nila yung freedom of speech. Kung sino pang nagsabi ng totoo, sila pa ang gustong ipakulong. Walang batas-batas sa kanila, bulok na sistema at korap. May pa siya. Pabuntong hininga na lang siya, mga partner. Ano? Sabi mo, Carla? Pabuntong hininga. Tama ba ako? Okay. Sabi naman dito, mga kapartner ni Melinda Ordanel, puro power tripping lalo na sa executive officer, Senate and Congress. Hindi dapat ganito na, nga, di ba? May sinasabi doon executive privilege. Paano mo pa masasabing executive privilege nga nagpa-interview ka na nga sa TV? Hay nako! Di ba pag yung say executive privilege, ma'am, is executive privilege, ma'am, ganyan. Okay, executive privilege, ba't ka pa nagpa-interview? Publicly, knowing marami ng Pilipino na rinig nun. Hindi daw dun yung plano. Hindi din daw dun yung wala. Group effort. Alam mo, mga kapartner, isa lang talaga masasabi ko sa mga nangyari. No? There's really God who sees everything, mga kapartner. Pero minsan matatanong mo, no? Ang sarap, kung ako lang andon sa loob ng matatanong ko, parang mag-a-ask lang ako ba? This is just one question, Parang sinabi. Sir, one question lang po, ayan. Do you believe in God? Di ba? Kasi pag may takot ka sa Diyos, kaya nga, mga kapartner, no? Very, 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 very better talaga, mga partner, na kapag yung namuno sa isang, namuno siya, like, nasa government siya, mga partner, yung namuno talaga is yung may fear of the Lord. Kasi yung fear of the Lord is the beginning of wisdom, mga kapartner, diba? May parang, diba? Totoo yan, mga kapartner. I'm not kidding, mga kapartner. I'm joking. Totoo po talaga yan. Kasi nga, kapag may takot ka sa Diyos, takot ka na magnakaw. Kahit pisong duling pa yan, mga kapartner, centavos pa yan, basta alam mong hindi wag mo talagang pakialaman yan. How much more, mga kapartner, na trillion, billion po ng pera ng kaban ng bayan. Di ka ba natatakot? Makakatulog ka pa ba niyan? Yun yung natin. Kaya dapat, mga partner, no, piliin talaga natin yung leader. Kaya nga sabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy, mga partner, no, wag nyo akong tawaging politiko. Tawagin nyo akong leader. Bakit, mga kapartner? Kasi nga, pag sinasabi mong leader, may malasakit, nangunguna, may plano. Hindi yung pag maluluklok ka na, dun ka palang magpaplano o sabihin lahat ng mga batas mo. Dapat ngayon pa lang, alam na ng taong bayan bakit kanila iboboto. Pero kung sabihin mo, unya na lang, pag malingkod na ko, dun ko na lang sasabihin,
So anong purpose sa bubutohin ka namin? Because of your popularity? Kaya nga 'di ba sabi ni VP Sara Duterte, mga kababayan, huwag po tayong bumoto dahil popular o kaapelyedo. Suriin po natin, mag-background check po tayo. Doon po tayo sa mga leader, sa mga taong may malasakit para sa bayan, especially mga kapartner. Huwag yung puro lip service na lang kasi dahil dyan, dahil sa sige na tugtuo sa mga anak ng mga tao, hindi ako galit ha. Ano yan siya? May passion lang talaga masalita mga partner. Ayan. Huwag tayo dun sa mga leader na puro na lang pa. Kaya nga 'di ba palagi tayo na-amaze tayo sa kanila. Wow, ang ganda nila magsalita. May pa English pa na medyo hindi mo naintindihan. Dahil marunong siya mag-English, iboboto ko siya. Ay dahil siya palagi ang nakikita ko sa interview. Ay dahil palagi ko na siyang nakikita. Years na diyang nakaupo. Ano mo lang kung may nagawa pa. Iboboto ko siya. Good thing mga kapartner sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, lalo na sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mulat pa sa sikat ng araw ang mga taong bayan mga kapartner. Kasi mafe-feel nila, saan na ba tayo tatakbo? Saan na ba tayo magsusumbong? Kasi sa panahon ni dating Pangulong Duterte, sa pulis, makakapagsumbong ka. Sa pulis, comfortable ka na magsabi ng mga concern mo. Very proud ka. Yung mga men in uniform dati sa panahon ni FPRRD, mga sundalo, mahal na mahal yan ni dating Pangulong Duterte, mga partner. Very proud. Pero ngayon, hindi ko lang alam. Kasi sinasabi nila, ay, fake news yan. Hindi naman yan siya umiyak dahil lang yun sa pawis. Pati ba naman yan? Parang sabi, pati ba naman yan? Iibahin mo pa yung yun lang mga kapartner, no? Doon tayo pumili tayo sa mga may resibo na, yung mga may plano talaga mga kapartner. Yung plano niyo, yung totoong plano ha, wag yung gawa-gawa lang. Doon tayo sa mga taong may resibo na mga kapartner, yung may exhibit A na, yung mapapasabi ka talaga, ang ganda naman dyan, first world country. Kasi, maa-achieve talaga natin yung first world country mga kapartner kung may mga leader tayo na may first world mentality. Hindi yun puro ambition lang, but may vision. Oo. May mga sabi, ay, bakit namin sa bago pa kasi yan. Sabi naman sa kabila, wag niyong iboto yan kasi ano pa yan. Barang bumili lang yan sila ng mga suka. Wag tayo kasi kapag mga bago, para pa daw mga apprentice, mga kapartner, yung nag-OJT ba, yung kailangan paturuan, ganyan-ganyan. Ang tanong, oo nga, proud tayo na, ay, matagal na to. Veterano na to sa ganyan. Ayan na, marami na siyang... Pero kung i-check mo, parang uminit na lang siguro yung upuan niya mga kapartner sa ilang taon na nakaupo lang dyan. Ayan. Patuloy natin basahin. Dito naman tayo, dito tayo sa ating YouTube channel. Ayan, sabi naman dito ni Esriel Leber, straight PDP laban. Sabi ni Duterte Pinay, bigyan daw muna. Sabi naman ni Commander Aga, palusot lang yun kasi wala siya plano. Sabi naman ni Juan, ang politika sa Pilipinas like a crab mentality. Sabi ni Commander Aguila, pag may takot ka sa Diyos, kang magtiwala. Sa kapwa mo kasi di gawain, gumawa ng masama na nahitabo kang wave. Ano ba? Hindi ko naintindihan, ha? May rason nga nung gitugutan sa Ginoo ang resulta ani mga lipay tang tanan, Tatay Digong is our sacrificial lamb. Unsaon kay ato sabi naman dito Duterte Pinay, justice for PRRD, vote PDP laban straight. Happy 80th birthday Tatay Digong. Marami na mga greetings ito mga partner. Sabi naman ni Commander, wala siyang okay. Muntik ko nang mabasa ha. Sa lahat ng mga nagko-comment atin mga partner, no, wag po tayong magmura. 'Di ba? Sabi nga ni Tatay Digong, relax lang tayo. Relax lang. May iba kasi, ma'am, relax lang, parang di na ako makaka-relax. Okay, dito tayo sa ating DZAR post mga kapartner, still sa ating YouTube channel. Sabi ni Elda, Eskelio personal blog, turing sa sarili nila sila ang Diyos, gagawin ang lahat, wag lang maalis sa pwestong politiko. Dahilan kung bakit lalo na lubog kasi sa corrupt na public official. Sabi ni Vincent Patricio, okay, ito na, medyo, dito sa mga post natin sa DZAR, no, mga partner, medyo nanggagalaitin na yung mga tao. Okay, sige, laban lang tayo mga partner, ha. Dito tayo, sabi naman dito ni Joselito Tagle,
Ang politika sa Pinas ay parang batang Quiapo. Ay, bakit? Malas sindikato pero may isang tagapagtanggol. Pero ang sambayanan pa rin ang kawawa. Nakikinig lang, nakikiramdam sa mga mangyayari. Samantalang ang iilan na may kapangyarihan lamang ang kumukontrol. Majority ng Pilipino na maibalik ang death penalty. Tingin natin kung mag-agawan pa silang tumakbo. Kung pwede lang gawing ala Vico style, Vico Soto ang style, lahat na lang ng lugar siguro ang pondo ng bayan. Okay. Sabi naman dito mga kapartner ni Rosalie Estrella, maraming gamhaman sa pera ng bayan. Walang kwenta leader. Ayan, traidor na men in uniform, walang silbing senators atong congressman of thief. Walang nagawa pag-unlad, inutil lang batas at pamamalakad, daming gulo at kriminalidad at mas pabor sila sa mga droga. Walang pakialam sa mga biktimang inosente at mga okay. Ayan. Sabi naman dito ni DSSM Desiree, they are not synchronized and monitored. Disappointment in managements and decisions. Problem is the focus. Anyone can decide for finality whatever consequences they are doing as long as it will hit their rivalry. Very dirty politics. They focus on politics and rivalry. Grab all funds spent for politics. No concerns for the people's necessity and needs. They see people like machineries. They spoil too much drama. Then just leave. Very big difference from the previous like GMA, ERAP, and Digong. They have empathy and their opponents are the same group of people making problems today. Sabi naman dito ni Simplicia Legaspi, gusto ni Marcos pahirapan ng mga taong naghihirap na dahil sa mahal ng mga bilihin at ang gustong gawin ng ang buhis ng mga tao, ipang-ayuda na lang para gawing makalilimos ang mamamayang Pilipino. Ito ang masakit na katotohanan. Sabi naman dito ni John Magsino Cubol, sunod-sunuran ang namumuno, walang sariling desisyon. Lahat ng nakapwesto ngayon, kung matino, nadadamay dahil majority corrupt. Kung hindi susunod, pinag-resign o pinagre-resign or tatanggalin sa pwesto. Ito mga kaparte, may nakita din kasi ako, I remember, way back nung si FPRD yung president, mga partners, doon siya sa Malacanang. Tapos may nag-visit sa kanya mga kapartner na mga I'm not sure, parang yung mga nasa talaga mga kapartner, no? Tapos bata siya, yung anak niya dalawa, siya yung nanay. Tapos nung nakipagkita na siya kay President Duterte, alam mo, yung always talaga natin na nakakapagpajali talaga, no? Tapos parang nakaka-feel ka talaga ng tatay talaga si Tatay Digong. Always niya sinasabi kahit sino mga partner, uy, ito, kumare ko man to. May mga paganon siya ng mga hirit mga partner. Uy, ito, ano man to, classmate ko man to tong grade 6. Mga ganon na ako partner, no? Parang with that kind of words na binibitawan niya mga partner, masaya ang tao pag nakakarinig coming from him na mga ganon. Tapos sabi ng yung mga, as in, for Filipino talaga si Duterte mga partner, yung talaga, pinaprioritize talaga niya lahat ng mga mahihirap. Sabi nga na, sabi nung bata, may swimming pool doon. Sabi ni Duterte na, gusto mong maligo? Paligo ka, ganyan-ganyan. Sabi, hindi man, bahay mo man to siya. Hindi, bahay niyo man to, bahay man natin to. Yung sa Malacanang. Yung talaga, selfless talaga siya. Serbisyo, trabaho. Yung nga sinasabi niya palagi, dinibdib ko talaga yung trabaho ko. Kaya nung dinibdib niya, 6 years is not enough mga kapartner, nakita naman talaga natin ang resulta ng kanyang trabaho mga kapartner. Kasi nakikita natin sa lahat ng mga rallies na ginagawa ngayon mga kapartner, Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad. Grabe talaga ang mga tao, hindi halos mahulugan ng karayo mga kapartner, supporting FBRRT. Alam mo, parang maano ka na lang, no? Sana makita to ng mga taga-ICC, no? Masasabi nila, talaga bang may pinatay tong taong to? Talaga? Kasi ang daming nagmamahal sa kanya. Kasi malalaman mo naman talaga mga kapartner na pag ayaw sa'yo ng isang tao or anyone, hindi naman talaga lumalapit sa iyo. Pero bakit ganun? Pag si FPRRD nasa isang lugar, nagmamagnetize talaga yung mga tao, pumupunta talaga, dinudumog talaga siya. Hindi niya kailangan magkaway ng kaway. Kaway ng kaway. Tapos parang wala namang nagkakaway din sa kanya. Hindi niya kailangan mag-effort. Ang palagi lang talaga niyang ginagawa mga partner, every time na may sortie siya, nasa stage siya, nagsasalita siya, nagbabaw talaga siya mga kapartner. Yun lang yung pasasalamat, maraming salamat sa inyo. Yun yung palagi niya. Tapos, hearing from him, nasasabi niya,
daghang salamat sa inyo ha. Parang tagos talaga siya hanggang sa puso mo na grabe yung taong to, grabe yung genuineness niya sa loob ba. Kasi nga hindi siya corrupt, hindi siya wala siyang pakialam sa mga material na mga bagay. Enough na sa kanya kung anong meron lang siya, yun yung ginagamit niya at nagtatrabaho talaga siya. Kaya medyo masakit talaga sa mga Pilipino ngayong mga partner ang ginawa. Ay, naku, ang ginawa nila, kung sino man silang yan, lalo na itong pinaka-favorite natin na na ang bilis nyo gawin yan sa taong may nagawa sa bansa. 'Di ba? Okay, para makita mo siya na ang daming nasaktan, ang daming umiyak nung inaresto siya, dinala siya sa Dahig, Netherlands, mga kapartner. Yun ba ang taong madaming sa tingin mo madaming madaming pinatay? Oh? Parang ay nako. Speechless na lang tayo dito. Okay. Sabi naman dito mga kapartner, ayan, basahin po na natin bago tayo, kasi, ayan, ubusan na tayo ng oras. Sabi naman dito ni Jeng Domingo Morales, politika, mas inuuna yung laglagan ng bawat isa or nagagawan sa posisyon sa gobyerno kaysa asikasuhin yung mga pumapatay ng mga batang inosente. Inuna pa yung pagpapakulong sa taong nakatulong sa bayan kaysa sa mga rapist na mga menor de edad. Inuuna pa yung magpalakas sa kumpanya nila sa pagkandidato kaysa tingnan yung problema ng bayan. Malakas nang sila tumulong pag-eleksyon. Pag nahalal, impeach doon, aresto dito, issue doon, siraan dito. Low class of justice, low class of government, at low class of politics, low class of leadership. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa, nakakahiya na maging Pilipino. Alam mo, hearing this, ang pagsasabi mo na nakakahiya na maging Pilipino, parang, ay, totoo mga ka-partner. Kasi 'di ba Pilipino naman tayo. Kitang-kita naman siguro sa dagway nako, Pinoy Jud. Parang dati kasi, compare mo talaga, Marami bakit yung ba kasi kino-compare tapos paulit-ulit pa kayo kay Tatay Digong? Kasi mga ka-partner, sa 6 years of nanunungkulan si Tatay Digong, parang dinala niya ang Pilipinas into high standard. Alam mo yun, may template. Yung nga sabi ni Pastor, di ba? Kaya very proud talaga siya kay Tatay Digong sa ginawa niya sa Pilipinas. Kasi pareha sila ng utak. Yung utak nila mga ka-partner is kung ano yung maitutulong para sa taong bayan. Hindi yung iniisip nila kung ano yung makukuha nila. Hindi yung ganon, mga kaparte. Kitang-kita naman yan sa KOJC. Ang talat ng pamamalakad doon. Kasi kung corrupt pa si Pastor, hindi po yan ganon kaganda. Kita nyo yung Glory Mountain, Prayer Mountain, Central Headquarters, mga partner. Oo, madaming scholars po yan si Pastor. Ganon din si Tatay Digong, mga kaparte. Kumbaga, gihay niya ang standard. Ngayon, yung sumunod, biglang nag-drop, parang hindi na na-used to na, ano na nangyari? Bakit nagkakaganito na? Bakit ganito na lang yung pag sinasabing hindi ka daw matatawag na pag ganito ka, may magkanong pesos yun? Basta 2 digits lang yun? Talaga ba? Try daw nila Sabi naman dito okay. Ano to siya? Sabi naman dito ni Yasuda Kokomi, for me, I'm sorry to tell you all, yun ang mga nasa government ngayon, di man lahat, pero halos mga hudas, mapagkunwari yun pala maitim ang budhi, hindi lahat pero napakarami, pasensya na. Okay, sabi naman dito ni Jihad, si Tatay Digong ay hindi politika ang naging dahilan upang mahalin siya ng mga tao at mahalin niya ang mga tao kundi ito'y pagmamahal ng bilang tunay na magulang sa kanyang tunay na anak. Kaya kung politiko ang pag-uusapan, wala yan dahil ang politika ay nababalot ng kasinungalingan at hindi totoong pagkatao. Makuha lang ang pansariling interes. Subalit si FPRRD, siya'y minahal ng tao ng walang kaplastikan at ganon din siya. Oo. Bakit, grabe kayo kaganyan? Gayahin niyo pala si FPRD. Kung gusto niyo pala mahalin ng tao, gusto niyo pala na bawat saan kayo, yung tao talaga dudumog sa iyo, sundin niyo kung ano yung ginawa sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng kanyang leadership, mga kapartner. Yun dapat yung sundin. Hindi yung parang nagagalit ka pa, naiinis ka pa, parang yung goal mo mawala siya kasi ganyan. Ay nako, ganun talaga yung mentalidad minsan talaga, yung hindi naman lahat, mga Pilipino, mga kapartner. Ibison din mo kasi nga, natuwa yung mga tao sa leadership niya, maraming approve, maraming nasiyahan, maraming
naging komportable yung mga anak nila. Every night, mga kapartner, nakakalakad yan. Kahit madaling araw, safety, umuwi sa kanilang bahay. O kung gusto nyo pala na parang makuha din yung heart gani ng mga taong bayan, hindi sundin nyo si FPRD. Wag parang magagawa ka pa ng an ibang issue para lang di ba? Sabi naman ni Sharon Leng, mga president, VP, senator, congressman, governor, mayor, mga barangay, pang sariling interes, wala lang plano sa bayan, walang alam sa batas or trabaho nila, walang malasakit sa bayan, negosyo at mostly yan. Kaya ang Pilipinas habang buhay mahihirap, bankrupt, pagsak ang utang. Hindi ko rin sinasabi. Sabi naman dito ni Daniel, kulang sa edukasyon, kaalaman ang nakararaming Pilipino. Nawawala na sa puso ng Pilipino ang pagiging nasyonalismo. Ang Pilipino ay traidor sa kapwa Pilipino. Ang politika natin dito ay inuuna ang kapakanan ng bawat partido kaysa sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Karamihan ng politiko ay korap, kaya naman nauungusan na tayo sa pag-unlad ng mga kalapit bansa. Sabi naman dito ni Snow Morales, ang masasabi ko lang sa nakikita at nararamdaman ko bilang isang Pilipino na naniniran sa Pinas, una, mahal ang bilihin. Yung saging na dapat nasa hapagkainan araw-araw mong kinakain, napakamahal. 120 pesos to 150 isang kilo. Number 2, bigas, napakamahal. Pangatlo, naglipa na ang masasamang loob. Kung pumatay ng tao, parang pumapatay ng manok. Pang-apat, bumabalik na ulit ang mga adik at talamak ang droga. Aside from this, mga kapartner, nagva-vlog pa. Oo, binavlog pa nila yan. Di sila natatakot. Dati, tinatago ngayon, mga kapartner, nagva-vlog pa. Nagiging vlogger din siya, mga kapartner. Sabi naman dito pang-5, korupsyon mas lalong naging talamak. 6, ang hirap na mabuhay sa Pinas kung ikaw ay minimum salary at kung ikaw ay nangungupahan lang, kawawa kang nilalang. Sabi naman dito ni Rafi de Guzman, self-preservation. Nakawin na ang dapat nakawin. Ubusin na dapat ubusin. Ganyan ang mindset nila ngayon dahil wala silang pakialam sa taong bayan. Pag bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at naubos na nila ang kaba ng bayan, kanya-kanya na silang laya sa bansa natin. Kawawa ang Pinas dahil marami pa din ang nagpapaloko. Sabi naman dito, mga kapartner, ni Luisito Fajardo. Ay, familiar yung Fajardo. Sa panahon ni FPRRD, pangit ang salita, maganda ang gawa. Pinapatay mga tulisan, kriminal adik. Sa ngayon, kay Marcos, maganda ang salita, tulisan ang gawa. Puro nakaw sa pondo ng mga ahensya, nagkalat ang kriminal adik. Wala nang mangyayari sa Pilipinas pag hindi pa napugsa o mabitay o firing squad ang lahat, ang lahing. May mga minamention dito mga pangalan, mga kapartner. Okay, sabi naman dito, mga kapartner, no? Sabi ni Madeline Suarez, panoorin niyo ang interview nila kay Baguio Mayor Galang. Lalabas ang totoo na hindi pa naman bayad sa pagkakautang ang bansa natin. Umabot na sa trilyon. Kaya may mga mention din siya ng mga media outlet, mga partner, puro bayaran. Ayan. Sabi naman dito ni Jessie Andrew Gamboa, politics in the Philippines is always changing. Some leaders bring good changes, but there are also problems like corruption and political dynasties. Many Filipinos are passionate about politics and elections can be intense. There are efforts to improve the system, but challenges like fake news and poverty still affect the country. While some things have gotten better, there is still a long way to go. Kaya yun yung naging panawagan din ni VP Sara, mga kapartner, nung na-interview siya doon sa The Hague, Netherlands, mga kapartner, na wag po tayong lumayo sa issue at wag po natin kalimutan kung ano ba talaga ang totoong isyong hinaharap ngayon ng Pilipinas. Unang-una dyan, mga kapartner, yung poverty, yung kahirapan, yung korupsyon, mga kapartner. Yun naman talaga, sabi nga niya, hindi ang mga Duterte ang problema. Ang problema, mga kapartner, siyempre parang ginagawan niyan, grabe talaga yung mga nangyaring hearings doon, left and right, mga kapartner. Pero ang palaging panawagan ng mga Pilipino, bumababa na po ba ang kilo ng bigas? O ito nga, 'di ba, sabi nga sa isang kapartner natin dito sa comment, mga kapartner, sa ating programang Opinion Mo, na halos saging, mga kapartner, 120 to 150 pesos per kilo. Ano ba yung saging na yan? Favorite ko pa naman yung latunda na saging. Oo.
yung usually na andyan sa pagkainan, pero hirap na hirap kang bumili kahit isang piraso lang kasi sobrang mahal. Hindi mo alam yung mga ginagawang hearings ngayon mga partner, no? Kung ano ba yung purpose niyan? Ano ba talaga yung role mga kapartner ng isang congressman, ng isang senator? Ano ba talagang role? Medyo napapalayo na talaga kasi tayo mga kapartner sa totoong issue ng bayan. Yun po yung corruption, tsaka yung poverty. Kaya po mga kapartner, di ba, sabi nga ni Kitty Duterte, bawi na lang tayo sa eleksyon. Kaya it's really enough for us mga kapartner sa mga nangyayari mga kapartner kung sino lang talaga ang dapat nating iboto ngayong nalalapit na eleksyon. Nasa atin na. Choice natin yan mga kapartner. Sabi nga ni FPRRD mga kapartner, no, yung naging yung speech niya doon sa Cebu Indignation Rally mga kapartner, no, na if you're really satisfied of this government, then ayan, so be it, i-enjoy nyo. Pero kung hindi kayo satisfied, you have all the choices mga kapartner. So nasa atin po yan. Kung sino po yung dapat nating iboto at hindi dapat nating iboto. Parang sa akin, no, 1 is enough, 2 is too much, 3 is dangerous mga kapartner. Kumbaga, enough is enough, di ba? English pa yun, mga kapartner. So, ayan mga kapartner, no? Wala na tayong sapat na oras para basahin po natin as much as I want, mga kapartner, no? Nabasahin lahat ng inyong mga comments, mga kapartner. Pero naubusan na tayo ng oras. Ayan. Ito, ihabol ko lang no, sa ating YouTube channel. Sabi ni Maldita_me. Miss Carla, pa-shoutout naman sa nag-spread ng fake news as per title nila, Sara Duterte and calls for Marcos. Ano mga kapartner, ganyan talaga yan. Siyempre, kinukuha nila anggulo yung mga, alam na natin, ride on time noong 2021, 50 pesos lang large fries. Ngayon, dumoble ang presyo. So, wag na tayong mag-french fries mga kapartner. At ayan, maraming salamat po ulit mga kapartner, no, sa pagsama sa akin ngayong hapon na ito sa loob ng 1 oras na pagbabasa ng inyong mga komento. And no worries mga kapartner, bukas ulit magsama-sama po tayo, same time po from 5 p.m. to 6 p.m. Ang programa natin from Mondays to Fridays mga kapartner. Ayan. Ito, wait lang. May magpapahabol pa. Ito, wait lang ha. Sabi ni Juan, Philippine politics is described by battle between good and evil. Okay, sabi ni Lynn Marie. Ayan, kay Lynn Marie, nagpapa-shoutout siya. Binabasa natin to baka kasi mangluod sila mga kapartner, no? Lisod na. Ayan, nawala na siya. Okay, at ayan mga partner, kita-kita-kits po tayo bukas ulit same time mga kapartner. Maraming salamat at paalam. Samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.